malakas pumutok yung ugat eh. Mali yung opera nila eh. Marami ka pang kakain ng ano bro. Galing ka mag-opera. Pantayan ka pa kung sa opera mo. Sa akin, sumakay ka pa sa dulo ng gunting ko. Kung ako nag-opera na, sumakay ka pa dito. November 27 ang operation. Alas 11 ng gabi ng 27 November nang musta ko sa kanya. Siyempre, hindi ko siya makaka-reply ng chat. Kasi tulog yun eh. Si Kuya Dukayan ang nag-reply sa akin ng December 4. Ang layo. 29:30, 1, 2, 3, 4. Ilang araw yun? Natin makakasama si Ate May. Tingnan po natin dito sa Ecclesiastes, chapter 3, verse 4. Kung mayroon po kayong Bible, inyo pong buksan dyan sa Ecclesiastes, chapter 3, verse, may oras para ipanganak at may oras ng kamatayan. Ang tanong sa atin, Ate Nani, unang-una, totoo bang may Diyos? At saan ang galing ang Diyos? Yung tanong mo, tanong ko rin yan, talagang hindi ko masagot. Sapagkat ang isip ng tao, may limitasyon. Hindi man kami ganon kakilala sa isa't isa, hindi man kami magkasama niyan lagi, pero anong sakit ang ating naramdaman nung ang kapitbahay namin sinigaw sa amin, Gang, wala na si Ate Amy. Lahat ay nararanasan. Mahirap dito ang buhay sa mga lahat. Ang sayang palirahan sa langit. O, diba? Ang gagaling kumanta, ang gaganda ng boses. Ano? Saksi naman kayo sa kanilang, at yan ang musika, ang magiging kaaliwan din nila, yung musika. Ang kanilang panlima ay nag-iisang babae, si Ashley. At mayroon pa silang pahabol, si Dave. Pahabol ba, Dave? Hindi si Dave, papayag ng pahabol. Mga kapatid, yan po ang pamilya na kanyang binuo. Base po ito sa death certificate na ang kanya pong doktor ay si Dr. Charmaine Michelle Uy Pugalin. Tama ito, Pugalin. Yun po ang kanyang resident na physician. Yun po ang doktor. Siya po ang nakapirma ng death certificate. Ang underlying cause, kumbaga ito yung sakit niya talaga na iniinda, is thyroid cancer stage 4. Yun yung underlying cause.
Yun talaga yung ibig sabihin ng underlying cause. Yun talaga yung sakit niya. No. Thyroid cancer stage 4. And then, ang kanya pong antecedent cause. Bago siya namatay, ito yung naging sanhi patungo dun sa pag-ano nang siya ay namatay. May pumutok po. So, may blood flow, and then hanggang mag-ano ng loss of blood. Nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan, mga kapatid ko, sa pastor. Masama po talaga yung luto ko. Pero nung napakinggan ko yung paliwanag ng pastor, parang malinaw po sa aking kaisipan. Nakikiramay po si Senador Bungo at ganoon din po sa aking ninang, Vice President Sara Duterte, sa aking boss, Rodrigo Roa Duterte. Nakikiramay po sila sa aking kapatid at ganoon din sa pamilya-kulungan. Partikular po sa mga tao po dito sa Tabok. Ganoon na rin po yung sinabi ni Pastor kanina. Masakit man, pero kailangan po natin tanggapin. Noong unang taon po, tumawag po siya sa akin, gusto niya magpa-opera. Pero hindi ko natuloy. Dahil pinadala ko po siya ng pera, sabi ko, ate, huwag ka muna magpa-opera. Kasi delikado yun. Ito ngayon, hindi ko nga po siya nagilan dahil pagdating ko po sa Manila, nakita ko po may tubo na yung kanyang liig. Kaya wala na po akong nagawa. Ito po yung simbahan niyo. Pag matpatay niyo yung kapatid ko, ipagpapatuloy ko po ang layunin niya dito sa simbahan. Pagkawa ko po yung isa niyo. Sa yung sponsor po, ang ating Senador Bungo. Nagpapasalamat ako sa lahat po ng mga kaibigan ko, kaibigan na aking kapatid. Marami po salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po muli. Hindi na po tayo kumila.
pag-ibig niya'y huwag kalimutan. Sa isang tanaw lamang, sabi niya ang pagkat ang cross may bisang tunay kaya ang tansong asa ilang. May buhay Ang katawan na mula sa lupa ay babalik. Kristo, kaya't sikapan mo tumingin sa Kalbaryo. Kahit gaanong daksa ng tukso, makikita sa langit na masaya. Pero kung wa kay damon tao, kumana man gina? Kumana na eh. O kasi gibiyaan na siguro na. Mayog kanon sa. 1,000 na. Bayaran pa mo. Patali dyan.